Magandang umaga mga kamanok. Bali makukulimlim na umaga dahil may paparating daw na bagyo. So ngayon medyo maambo na. At alam naman natin pag ganito yung panahon, yung ating mga manok ay prone sa sakit, pisik, sipon, halak at kung ano pa man. Bali ngayon magpapatuka pa lang ako mga kamanok at samahan nyo ako. Magbibigay na rin tayo ng bacterial flushing doon sa ating mga alaga. So eto mga kamanok, bali yung lagi nating gamit kapag nagbibigay tayo ng bacterial flushing, etong Sulfur QR, tapos etong Premoxil. So sa iba hinihiwalay pa nila mga kamanok. Bali sa akin mga kamanok, sa pag ganitong umaga at halimbawa umulan o darating pa lang yung ulan, magbibigay na ako agad nito. Sa umaga, 3 beses mga kamanok ako nagbibigay para nang sa ganun, bago pa man umulan o pagkatapos ng umulan, makapasok na ito sa kanilang katawan at nang sa ganun, hindi na makapag-penetrate yung bakterya sa kanilang katawan. At kung may bakterya naman sila sa kanilang katawan, madidiplasing na yun. Bali, eto ikakanaw ko lang sa tubig mga kamanok, tapos ihalo ko dun sa o isasabaw ko dun sa patuka nila ngayong umaga. So yan yung kulay niya mga kamanok pag pinagalo natin yung Premoxil powder at Sulfur QR. So eto, ihalo na lang natin dun sa ating mga ibibigay na patuka. Sabi niya parang derby lang ah. Pero yung mga pisano, 60. Sana pag ukol sa talo, talo talaga. Oo, naukol talaga tatalo. Kaya nga eh. Pag malaki-laki pa. Yun. Ay sus, tinapo na. Ayan mga manok, yung future brood din natin, El Gamma Gray, tapos SBR, tapos Yellow Legats. Mga bulto ng katawan niya mga manok. Lalakas kumain.
So yan yung napili natin dun sa mga sisiw natin na mga inahin. Bali itong dalawa nagpababa na to eh. Malalaki na ang puwit. Ito nagalugon pa. So yun lang mga kamanok. Bali ganun yung pamamaraan ko sa pagbabacterial flushing. Bali wet feeding ako. So yung pamamaraan ng wet feeding ko ganyan. Bali yung ready mix o yung sariling mixture na patuka. Bali hinahaluan ko o sinasabawan ko yung patuka. Tapos yun ibibigay ko na sa kanila. So pagkain nila nakahalo na dyan yung vitamins o kaya yung katulad niyang binigay natin yung antibacterial. So ganun lang. So yung iba naman binababad yung grains na haluan ng pellet tapos ibibigay. So kaya ganyan yung pamamaraan ko mga kamanok sa pagpapatuka o yung way ng pagbibigay ng patuka, yung sinasabawan. Gawa ng pag dry feeding mga kamanok, dire-diretso, lalo na yung mga iba nating manok, yung halos parang hindi na humihinga, dire-diretso yung tuka nila, nabubulunan. So dalawang manok yung nadisgrasya ko sa ganun, tuloy-tuloy. Tapos bigla na lang nagpisig-pisig doon sa kulungan. So nabulunan pala ng patuka. Kapag naman binababad ko yung grains at syempre yung pellet, tuyo, ihalo mo. Ganun din. Medyo basa lang ng konti kaya pag tinukal nila tuloy-tuloy, nabubulunan pa rin sila. Kaya ganito yung way ng pagbibigay ko o pagpapatuka ko sa kanila. Yung may sabaw ng konti. Para nang sa ganun kahit tuloy-tuloy silang tumuka, hindi sila mabubulunan. Tapos hindi masasayang yung vitamina o kaya yung mga soluble powder na kung ano pa man na ibinibigay natin sa kanila. So yun lang mga kamanok, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at God be the glory po sa ating lahat.